Hello and good day. Assalamualaikum sa mga kababayan kong mga Muslim. And greetings of peace para po sa mga kaibigan at kababayan ko naman po mga Kristiyano. My name is KD or Kevin D. My real name is Abdelaziz. And I'm here in South Korea. Nakikita nyo po itong place dito, yung mga buildings sa likod ko ngayon. And at this point in time, nandito po ako sa isang hill or little mountain somewhere here in Ansan City. And kaya po ako gumawa ng video ngayon para actually to test yung bago ko pong tool sa paggawa ng video, which is the tripod, kung saan nakapatong po ngayon ang aking video or ang aking cellphone. Okay, and meron po ako ngayong Bluetooth, at dahil sa equipment na to ay pwede ko nang ma-shot yung camera, okay, on and off. So I'm very thankful sa mga kaibigan ko na who made available to me these tools, and talagang malaki po ang maitutulong nito. Marami pong salamat. And meron pa akong isang good news sa inyo guys. Dahil kanina nung pagdating ko dito ay umupo ako dahil pawis na pawis ako kanina. Actually hindi po ito kanina yung t-shirt ko. Dahil sa pawis na pawis ako kanina, umupo ako tapos nag-meditate ako. Why? Bakit po ako pumunta rito? Dahil to be frank with you guys, I'm very stressed sa mga nakikita ko sa Facebook, yung mga pinopost ng mga kaibigan, ng mga ka-FB, at lalong-lalo na yung mga ka-team ko sa aking grupo sa networking. Okay. Halos lahat ng nakikita natin ngayon sa Facebook ay puro negative. Yung mga about gera, about Gaza and Palestine, o Gaza or Palestine and Israel. And I'm very affected po, at maraming araw na tiniis ko sa aking sarili yung mga nakikita ko, yung mga deaths, okay, yung mga videos na isinishare ng mga tao, kasi yung mga ibang tao gusto nila na i-share yung video na yon to make the world, to make everyone aware sa mga nangyayari sa place na yon. Well, hindi natin sila masisisi kasi they want to promote siguro yung peace, but in that way, yung pag-share nila ng mga visuals, mga video para makita yung mga nangyayari. Probably meron pong positive and negative effect po yon. Positive effect dahil nagiging aware yung mga tao at nagkakaisa siguro para humanap ng solusyon, para din siguro na maging mas malapit yung mga tao sa God, sa ating Creator, to constantly ask for His help. Pero meron din mga negative effects as far as I'm concerned.
Dahil yung mga videos na sinishare po nila ay dahil sa masyadong violent yung content, nawawala na po yung care para sa iba na hindi dapat kasali. Yung may mga sakit nakikita nila, at yung walang sakit baka nakaka-develop tuloy ng sakit dahil sa mga videos na yan, dahil sa mga information na yan. Okay, so what is my point? Ang point ko, or ang gusto ko talagang sabihin, kung hindi ka naman kasali, huwag kang sumali. Dahil when we talk about death, yung kamatayan, yung mga patayan na ganyan, wala pong katapusan yan eh. Kahit na basahin ninyo ang Bible at saka yung Quran, tuloy-tuloy yung sinasabi na death. Okay? Marami nagrereklamo, sinishare nila yung video dahil para daw ma-realize ng mga tao na hindi dapat nagpapatayan, ganon, ganyan. Well, in the very first place, friends, mga kaibigan, di ba? Nung si Abel at Cain, yung mga unang tao dito sa mundo, di ba, sa kanila mismo nag-start yung ganong behavior, di ba? So, asahan na po natin na talagang yung death is part of this world, yung violence. And hindi na po natin kailangan i-promote yan dito sa Facebook. Dahil lalong tumataas yung intensity. Kumbaga sa lindol ay mahina lang yung intensity, pero dahil sa nagiging collective yung mga tao, sa dami ng tao na nag-share ng ganitong information, nagiging masyadong mainit. Yung intensity na mahina, lumalakas. So, itong mga videos na isinishare ngayon, talagang mahirap talaga ang dinudulot para sa akin. Well, in my own opinion ko lang naman po ang isinishare ko. Kung meron kayong mga gustong sabihin, mga comments ninyo, you can comment below. And if you like this video, just share it para ma-lessen yung masyadong pagpupost ng mga negative things. Ginagawa ng media yan eh. Trabaho nila yan. Yung pag-share ng mga ganyang information. Trabaho nila yan eh. Ginusto ba nila yan? Hindi po nila kagustuhan yan. Nagtatrabaho lang sila. Okay? And ikaw, kung ikaw hindi ka naman kasali, hindi mo naman trabaho yan, much better na you just pray to God. Dahil ang God, He is very powerful. And here's also another thing, guys, mga kababayan. Yung tungkol sa death na yan, yung kamatayan. Why are we so afraid about death? Bakit tayo masyadong nadidistress kapag ka may namamatay, violently or hindi? Samantalang sinabi ni God sa either sa Bible or sa Quran, lahat po tayo mabubuhay ulit. Meron po resurrection. Okay? Kahit na naging alikabok na tayo, darating ang time
na babalik din tayo sa physical natin na anyo on the day of resurrection. So, why do you have to worry when you have that faith? Yung ganong paniniwala. Siguro nagwo-worry ka dahil iniisip mo yung tagal. Yung ngayon at saka yung time ng resurrection. Iniisip mo kasi matagal nawalan ka ng minamahal mo sa buhay. Maraming taong nawala sa mundo, namatay, pinatay. Namimiss mo sila. Gusto mo pa silang makita. Pero guys, kung iisipin mo yung tagal na para makita mo sila ulit, I believe, read the Bible. Or kung nabasa mo na ang Bible, reread. Basahin mo ulit ang Bible. Yung Quran, kung nabasa mo na, reread the Quran. Hanggang sa maintindihan mo, maipasok mo sa isip at damdamin mo the whole message na gustong iparating sa atin ng God. Bakit ka masyadong nagiging distressed? Nakikita mo na basag-basag yung ulo or labas yung mga laman ng tao dahil nasabugan or sinaksak. Nakita mo dumanak yung dugo. Bakit ka masyadong nagwo-worry? Diba ang sabi nga ni God, babalik on the day of resurrection. And another thing I would like to point out ay yung tungkol sa kung ano ka, what you are, who are you, who do you think you are, sino ka, ano ka ngayon, and what do you want, ano ba talaga ang gusto mo. Kung ikaw ay OFW, nagtatrabaho ka sa abroad, ano ba talaga ang gusto mo, ano ang focus mo. Mahirap ang buhay natin mga Pilipino sa Pilipinas. Nandito tayo sa abroad, nandiyan ka sa kinalalagyan mo, sa ibang bansa. You are there to focus para i-build mo yung life mo. Mabigyan mo na magandang kinabukasan yung family mo. Matapos mo yung paghihirap na dinanas ng pamilya mo, ng angkan mo. Dahil hindi naman natin kasalanan na maging mahirap tayo Dahil yung mga parents natin, yung mga ninuno natin, parang naging curse sa kanila or sumpa itong kahirapan. Kaya tayo mga Pilipino ay nandito ngayon sa abroad. Tapos eto tayo ngayon dahil sa may mga nangyayari negative, mga masasama sa tingin natin, sa paningin natin, ay sinishare natin sa mundo, lalo natin kinakalat. Ginagalit natin yung mga tao, yung mga kapwa natin, sinasaktan natin yung damdamin nila. But for me, guys, kung ako ang tatanungin nyo, ano ang dapat na magandang gawin para ma-achieve yung peace, yung kapayapaan na gusto natin, i-promote natin yung mga magagandang bagay, peaceful. Imbis na pinapakita natin yung mga negative na ganyan, na mga balita, wag na natin gayahin yung media dahil trabaho nila yan. Tayo na bilang mga ordinaryong mamamayan, dapat tinatakpan natin ng mabuti, ng mga magaganda, ng mga pleasant ideas, beautiful videos, postings. Ano ang masishare mo? Anong makukuha mo sa Biblia o sa Quran na mga magagandang salita para ma-promote yung peace? Dahil simula pa noon, time pa ng Bible times, ay nandun na yung mga patayan. Grabe, basahin nyo yung mga buhay ng mga propeta. Kung gaano sila magpatayan nung unang panahon. Hanggang ngayon nandyan yan.
Yung mga tao noon, nagdadasal, lagi nagdadasal para mawala yan. Pero bakit hanggang ngayon nandyan, di ba? We are forever praying. Pero, it seems na walang bumababa na anghel para isave tayo lahat. Walang someone. Well, sabi nila, we are all waiting for Jesus Christ para masave ang mga tao dito sa mundo. We are waiting for that time, yung mga naniniwala. Okay, yung mga naniniwala na magkakaganon, talaga pong mangyayari yon. Let's just wait for that time. But at this point in time, i-promote po natin yung peace. Yung talagang sa magandang paraan. Huwag po natin i-promote yung mga bagay na kung saan ang mga tao lalong nasasaktan. Sa mga katim ko, dito sa business na to, sa networking, mag-focus po tayo para sa ating kinabukasan, sa ating future. Focus, study, para magkaroon po ng resulta sa negosyo. Bakit? Para makauwi na po tayo sa Pilipinas, makapiling natin ang ating pamilya. At hindi na tayo yung pabalik-balik pa sa abroad. Lagi natin silang iniiwan, yung mga anak natin lumalaki. Okay, so mga kaibigan, friends, mga ka-FB, mga partners, I hope na magkaroon kayo ng enlightenment kung ano ba talaga ang dapat ninyong gawin. Ilagay ninyo yung sarili ninyo sa tamang posisyon. Tayo, lagay natin ang, let's put ourselves kung saan tayo dapat. Kung wala ka sa kakayahan, if you are not in the position para mabago yung mga bagay na gusto mong baguhin, you better stay where you are. So yun lang po ang masasabi ko sa inyo. God bless you everyone. Good day. Wassalamualaikum. And power.